Magandang umaga mga listener natin. At andito naman tayo sa divination talk nito. At sana hindi kayo magsawa sa pakinig kahit na medyo minsan pabalik-balik yung sinasabi ko dahil may mga bagay na hindi maliwanag. Pero bago tayo matuloy sa usapan natin is ipasalamat muna tayo sa mga taong nag-enjoy na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila, ginamit sila ng Godhead. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tayo sa divination talk natin. At wala naman pa tayong limit sa ating talk. Hindi na lang po limited sa babae. Pwede na rin po mga lalaki. Ma'am Shiba stage, siyempre dati matanda sa pwede pa lang, pwede nating gawin pang elementary yung talk natin. At yung requirement na po natin is marunong na po tayo mag-forgive. But yung basis natin is yung prayer ni Master Christ. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. So, ituloy natin yung talk natin last time tungkol sa seduction. Pag materialist yung gumagamit ng seduction, parang ay pinakamalapit na word na pwede natin magamit ay yung tukso. Kasi yung tukso parang parang minsan ginagawa ng mga bata, pinutukso nila yung bawat isa. Yung parang walang kaseryosohan. Yung hindi sa seryoso. Pag sinabi niya, hindi naman pala totoo na ganun yung ibig niyang sabihin. Yung isa naman is yung pinakamalapit na natin sa seduction pag spiritual practitioner o shadow is akit, inaakit ka niya. So ngayon, medyo magkaiba yung word na ginamit natin. May reason po yan. Bakit ganyan? Kasi yung tukso, hindi talaga sa seryoso na ibigay yung hiningi mo. May may kapalit. Yung ginamit natin na word sa mga shadow, mga saintly na tao, righteous, truthful, puro, acharya, mga ansip na ito, akit. Kasi hindi sila yung mag-benefit. Wala silang kukunin sa iyo. Hindi sila yung mag-benefit. Hindi i-elevate nila, i-akyat nila yung pag-iisip mo, diwa mo. Galing ka sa ordinary na pag-iisip. Punta sa, ang tawag nila doon, super consciousness. Kasi sa pamaraan ng pagbigay sa iyo ng shabad or sweet melody is aakyat yung pag-iisip mo. Pero hindi si melody ito kilala natin yan, maganda yung mabait. Magaling sumayaw. Pero hindi yan. Ang ginagamit natin dito is mga sacred sound or ang tawag dito is music of the sphere. So ngayon, nandito tayo balik tayo sa Bhagavad Gita. Kasi sa Bhagavad Gita, nandito yung experience sa chapter 1 niya. Makikita natin yung gamitan nila. Yung weapon kasi nila, seduction. Panunukso at saka pang-aakit. So ngayon, sa, di ba, remote viewing, sabi ko yung ginamit. Sila na remote viewing. Narinig natin yung kwento ng Krishna at saka ng Arjun. Si Arjun, shadow yan, saintly na tao or sabihin natin truthful, righteous.
Bago ko pala makalimutan, sa mga nakikinig po, gamit kayo ng headset. Kasi hindi niyo masyado marinig minsan yung sinasabi ko pag wala kayong headset. Yung salita kong ito, naka-adjust o naka-adapt ito sa headset. Pag makinig ka lang na direct sa kung saan man dyan na wala kang headset, yung background mas maingay. Pero pag may headset po kayo, mas malinaw yung boses ko at saka yung background mas mahina. Magic kasi yan eh. Hindi. Ganun na talaga. Ewan ko, technology kasi yan. Ngayon, yung kalaban ni Arjuna, yung mga taong gusto nilang mamuhay na katulad sa mga sadhu, sila yung mga nag-decide na sumunod sa daan ng mga sadhu, yung mga taong ganyan, mga righteous na tao, sila yung gumagamit ng pang-aakit. Okay. Seduction, pero iba, mas mataas yung purpose niya. Yung mga makamundong tao, worldly, yung gamit nila ng seduction is panunokso. Parang uso yan dati nung maliit pa kami. Naglagay ng linya yan. Nalagyan yung linya yung lupa. Kasi kung sino matapang dyan, pumunta sa kabila. So, ngayon, yung mga nag-aaway na magkaibigan, hindi naman siguro magkaibigan, magkalaro. Ngayon, itutulak yung isa hanggang sa makaapak siya sa kabila. Ngayon, magsuntukan. Nakatuwa yung ganun. Kasi, ano yan? Seduction yan. Pero panunokso. So, sa mga worldly na tao, makamundo, manager ka man, administrator ka, supervisor ka, politiko ka man, salesman ka, o hindi natin alam kung ano yung occupation mo. Yun yung ginagamit mo, panunokso. Kunwari, seryoso ka sa isang relationship, sa isang tao, gagawin mo lahat. Alam mo yung ganun. Pero, maobserbahan mo kung ikaw naging biktima ng panunokso. Kasi hindi two-way yung relationship. Yung nanunokso lang, yung may karapatan na pumunta sa iyo, ikaw, hindi ka pwedeng pumunta sa kanya. Antayin mo muna siya. Alam mo, kahit sa ang business, ang dali-dali nilang alam mo, dami ng requirement para mag-apply ka ng trabaho. Alam mo, pinahirapan ka. Tapos kung kukunin mo pa naman yung mga back pay mo minsan, mga separation pay mo, ang tagal. Alam mo yung ganun? One-sided nga. Kasi, ano yan seduction na panunokso. Yung binobola ka. Kunwari seryoso sa'yo. Kaya nga yung way ng mga sadhu or mga believers, tawag nila sa mga Christian, yung mga totoo, sila mga righteous na tao, wala sila minsan sa ganong klaseng posisyon kasi accessible sila. Yung iba dyan mga farmer, yung iba dyan mga tag-ayos ng sapatos, hindi pwede namang inaccessible yan sila, hindi mo malapitan. Ganon yung relationship na seduction. Accessible ka dapat. Anytime na gusto kang makipagkita sa iyong tao, kanya, malapitan kanya. Pero yung mga tao mahilig sa sa panunokso. Birds of the same feather, flock together, sabi nila. May pareho yan sila na style. Kaya nga magkadikit yan sila, magkadikit-dikit. Hindi ka halos pakalapit sa kanila. Hindi mo malaman kung anong takbo ng isip nila. Parang sila lang yung may karapatan magsalita. Parang ganon yung mentality. Sa mga sadhu, sa way ng nila, sa Tagalog, gamitin at pang-aakit.
anytime pwede mo siyang lapitan. Pwede kang tumayo sa harap niya, walang security guard, walang bodyguard, wala. Pwede mo nga siyang sigawan sa harap niya. Yung iba, yung mga yung mga mahilig manukso ng tao. Minsan makikita natin yun sa mga leader natin. Hindi mo pwedeng gawin yan kasi para sa kanila may karapatan sila. So pag nakuha na nila yung kailangan nila sa iyo, wala na. Wala na. Ganun naman talaga. Kasi may mga rules yan, certain rules na nag-apply. Tingnan mo yung mga taong magkapareho yung style nila. Magkaiba-iba lang yung itsura nila. Iba-iba lang yung siguro yung trabaho nila. Iba-iba yung way kung paano sila maghanap ng pera. Mga boses nila magkaiba. Baka yung panamit nila may iba. Pero yung pamaraan nila pare-pareho yan. Once na nakuha na nila yung kailangan nila sa'yo, mahirapan ka. Kasi ako mismo, first hand experience ko yan. Political leader. Ang hirap siyang, kaya nga sabi nila minsan sa online, social media, pagtapos daw ng hindi mo na yan mahagilap. Napaka-busy na daw niyan. Wala namang ginagawa. Kasi kung busy ka talaga, organize ka na tao. Mas marami yung time mo sa tao, hindi mas marami yung time mo sa trabaho. Organize ka na eh. Alam mo pag may project ka, may research ka, naka-time lahat yung ginagawa mo. Tapos mas malaki yung time mo sa na free time mo na bigyan time yung ibang taong mahalaga sa buhay mo. Ganon yan. Hindi naman mahalaga yung mga taong siguro may napulot ka, may nakuha. Kaya hindi mo sila mabigyan ng time mo. Ganon yung power ng seduction. Ganon din yung yung kung basahin niyo yung work ni Robert Greene, ganon yan. Once na acquire mo na, na-capture mo na yung yung target mo, sabi nila. Wala na yan, mahihirapan yan sa'yo. Hindi ka nga halos ma-access. Ikaw yung mag-decide. Pero yan, gano'n naman talaga sa mundo. Kaya nga, dalawa yung sa Battlefield of Kurukshetra, dalawa yung naglalaban. Yung seducer na materialist at saka yung sadhu. Kasi yung sadhu, pinipigilan niya yung mga ganong klaseng practice. Pero hindi yung pinipigilan yung kamay. Pero sa Islam, ganon talaga. Kaya nga, very forceful yung Islam. Pugutang ka ng ulo kung maraming Oo. So, ganon yun. So, ito, nakita dito, nung nag-usap si Arjun at saka si Krishna, balik tayo. Pinakita ni Krishna kay Arjun, yung sino yung mga kalaban niya. Ito yung actual application. Diba sabi ko last time, yung mga seducer, or yung mga ano yung tawag dito? Kalimutan ko na naman yung word sa seducer na materialist. Yung is hindi kailangan kaedad mo. Pwedeng maging bata. Pwedeng anak mo. Yung bubulahin ka niya. Isa-seduce ka niya. Kaya nga may sa psychology na minsan yung mga bata kaya nila mag-pretend. Kunwari ganito. Ganon yan. So, ibig sabihin, kung wala kang guidance ng guro, hindi open yung third eye mo, wala kang surat sa bad, wala kang sweet melody, hindi si melody pa. Yung sacred name to. Okay. Kung wala kang ganyan, isa sa member ng family mo, yan? Seducer. Malamang mauto ka, one way or the other. Pero makikita nyo, na yung hindi na-explain ni Arjun dito, ni Krishna kay Arjun, same yung yung sequence, kaya nga pakinggan nyo ng maayos. Kasi parang may common knowledge tayo ng ganito, pero dinetail ito, detalyadong binigay ni Krishna kay Arjun para warning sa mga sadhu na mag-ingat kayo, ito yung pamaraan na ginagamit ng mga seducer sa mundo. Babae man o lalaki, bata man o matanda. Mamshi man, or mga papsis yan.
Ngayon, eto. Nung nakita ni Arjuna, pinakita na, nag-fish na kay Arjuna, nakita niya, kamag-anak niya lang pala. Kaya minsan, huwag kayong magtaka kung yung enemy mo mismo, kalaban mo, is kapamilya mo mismo. Kasi sa story ng Mahabharat, sa Bhagavad Gita, gano'n naman talaga, enemy niya talaga kamag-anak niya. Katulad nito, actual to. Akala nyo ba yung mga politician, lahat ng members ng family nila, so, all out supported sa kanila? Hindi. Hindi. Kasi may mga iba dyan na against sa kanila. Kasi may mga daan silang tinatahak na yung pamilya lang nila mismo nakaalam na hindi okay. Hindi okay yung pamaraan. Pero yung ibang tao na walang kaalam-alam, hindi nila alam yun. Yung nakikita lang nila yung sa balita, social media, yung mga interview, hindi nila alam yung inside na kaloob-looban ng mga ano na yan. Wala silang kaalam-alam. So, yun yung malungkot dyan. Kasi, wala ka nang alam na, wala kang kaalam-alam na si Juicer yung kaharap mo. Hindi mo pa alam yung totoong kwento. Yun yung malungkot dyan. Tinutokso ka lang. Pero syempre, yung mga sado, alam nila yan. Yung ganong klaseng paraan. Pero, hindi naman sila interested sa mga ganyan. Ang interesting na is, gisingin yung ibang tao na, huwag itigil nyo na yan. Yung mga so-called loyalty nyo sa kung sino-sino mang yan, except sa sado, walang patutunguhan yan in the end. Walang patutunguhan yan in the end. Akala mo lang may kabutihan kang ginagawa. Hindi mo kilala yung sarili mo mismo. Hindi mo pa kilala yung ibang tao. Kaya nga sabi sa Art of War ni Sun Tzu, dapat kilalang kilala mo talaga yung sarili mo. Ibig sabihin, babae ka man o lalaki ka, familiar ka sa art of seduction. Alam mo, nagagamit mo, at saka, alam mo na siniseduce ka ng ibang tao. Kasi kung hindi mo alam, baka lulundag ka sa bangin. Baka sa bangin ka mapunta later on. Magsisi ka. Oo. Alam mo yung may mga ibang kwento nga dyan. Mga ayaw nila ng mga masasamang elemento sa syudad. Yung hindi alam ng ibang tao, is kamag-anak mismo nila gumagawa ng kalokohan. Hindi nila mahuli-huli. Ang ano dyan. Kasi gano'n naman talaga sa mundo. Kailangan mo lang i-seduce yung ibang tao hanggang sa mag-stick sa mind nila. Dumikit sa pag-iisip nila, hindi na sila ma-change. Yung sado, nakikita niya yan. Yung kalokohang ganyan. So, hindi siya sold out sa mga ganong klaseng idea. So, yung ginagawa sa bato, et cetera, maglalaban yun yung mga sado at saka yung mga materialist na seducer. Pero, eto muna, i-continue natin. Ang nangyari dyan, nung nakita ni Arjun, yung nag-prepare na sila naglabanan. So, mga more or less 1 hour lang itong usapang to. At saka, supposed to be, kung naintindihan mo yung Bhagavad Gita, katulad sa Bible, New Testament, once na maintindihan mo yan, pag natapos mong basahin, nakuha mo na agad. Kasi napakasimple yung katuruan. Ganon din sa Bhagavad Gita at saka sa Quran. Once na natapos mo siyang basahin, nakuha mo na agad yan. Hindi yun mahirap kasi yung mga turuan yan, hindi yung black magic, hindi yung witchcraft, hindi yung puzzle, hindi yun crime stories, direct instruction yun. Ibig sabihin, direkta na tinuturo sa'yo na yung nagtuturo matalino. So, pwede niyang ituro sa'yo na makuha mo agad. Kaya lang, yung mga ibang tao, sa totoo lang, once na nagbasa sila,
yung alam mong hindi ka skilled hindi ka magaling sa seduction, sa panunokso. Hindi, nasa fantasy world ka palagi. O kulang ka sa skill, sa pag-intindi minsan ng binabasa mo. Kahit na anong simple yung pagtuturo, hindi mo makuha. So ngayon, 50 times na binabasa yung binabasa mo, hindi mo pa rin nakuha yung ibig niyang sabihin na napakaliwanag, napakasimple. Pabata nga. So ikaw, tumatanda ka na lang, hindi mo pa nakuha yung ibig niyang sabihin. Wala ka rin skill sa seduction, sa panunokso, upang aakit dyan sa mga sado. So, hindi mo nakuha yung point ng speaker. Hindi mo nakuha kung ano ibig niyang sabihin. Yung mga drug dealers, yung mga salesmen, yung mga marketingmen, advertisement, sa advertising, magagaling yan sa panunokso. Wala namang, alam mo yung advertisement sa Pilipinas at saka yung sa ibang bansa, magkaiba. So, yan, masyadong garapal yung advertisement natin dito, yung mga sales, mga marketing. Kaya nga yung law natin, tayo may pinakamaraming law kasi grabe talaga, garapal talaga yung style natin. Yung sa kanila, simple, madaling makuha. Sa atin, kahit simple na, pinapahirapan pa. Alam mo yung ganun? Alam mo yung minsan may nakalagay dyan na bawal umihi at saka tumai yung aso kasi sa kumakain. Pinapapunta yung aso at saka pinapaihi at pinapatai. Parang alam mo yung ganun? Antindi nga. Parang yung nahawakan mo yung yung dumi ng manok tapos inamoy mo pa. May mga ganung klaseng tao. Alam mo yung ganun? So, alam mo yung pasensya na kayo sa sobrang mababa yung example kasi minsan kailangan mababa yung example. Alam mo yung nasa public place ha, ibig sabihin sa sasakyan ka siguro. O baka doon ka sa street nangulangot ka, tapos tinitingnan mo pa kung ano yung itsura ng kulangot mo. Alam mo yung ganun? Hindi mo yung ginagawa sa public place. Pero ang dami kong nakikitang mga minsan professional pa. Alam mo yung grabe talaga, yung refinement, ewan ko kung ano yung mga profesyon ng mga ganong klaseng tao. Yung pagiging Pino mo wala na. Halos puti na yung buhok mo, hindi ka pa rin Pino kung ano. Kasi nga yung skill mo sa seduction, napakababa. Low grade, baka grade 1, section 11. Pasensya na sa mga kilala kung gano'n Hindi kayo yung na-refer dito. Grade 1 ka na, section 11, kapag hindi mo pa nakuha yung mga ganong klaseng ang labo. Hindi naman natin pinagtatawanan yung mga ganyan. Kaya lang, yung mga ganong klase, so, wala ka na bang planong i-upgrade yung pananaw mo? Parang ganon. Pero anyway, gusto naman nila siguro yung ganon kasi advantage sa kanila. Okay. So, ganon yung mga, ganon yung ibang tao. So, andun yung mga sado, pinapadala yung mga sado para turuan sila. I-refine yung pamaraan nila. Kung mahina ka sa seduction, kasi yun yung way mo para mag-succeed ka, i-seduce mo yung ibang tao. I-tuksohin mo. Practically yung word na ginagamit minsan, bulahin mo. Uso yan. Ay, ang cute-cute niyang, ganda-ganda niyang, sexy-sexy niya. Ay, naka, ha? Pero alam mo, malaki yung, alam mo yung, ag na lang. Ay, yung tiyan niya malaki. Alam mo yung ganon? Ay, mahinhin ka talaga. Ganon talaga sa mundo. Kasi panunokso yan. Binabola mo isang tao. Yung masado, hindi nila gagawin yun. Kasi alam nila, walang patutunguhan yung ganon. So, yung ginagawa ng mga sado, ipapaintindi talaga sa iyo kung ano yung dapat mo talagang gawin. Pero dahil minsan, ang reason na nahirapan tayong matuto minsan dahil sa kayabangan natin. Alam mo, hindi ka marunong, tapos nagmamarunong ka. Kaya nahihirapan ka nga, complicated yung ginagawa mo. So, ganun talaga yan.
So ngayon, nakita ni Arjuna, yung kamag-anak niyo. Ito yung mahirap na kalabanin, yung kamag-anak mo. Yung malapit sa'yo. Best friend mo. Maybe partner mo sa buhay. Anak mo. Magulang mo. Ang hirap niyang kalabanin. Hindi mo halos masidyos yung mga ganong klaseng tao. Kasi sabihin na sa'yo, alam na yung, alam namin yung ugali mo, Bistado ka na, Masyado kang, alam mo yung ganun. Ganyan ka mapakahirap. So, makita mo minsan sa real world setting. Dito sa mundo na to, ito yung ibig sabihin. Pag hindi yan sila magkasundo, papabayaan na lang. Ganon yan. So, ikaw, mag-iisip ka later on, nagkamali ba ako sa desisyon ko? Baka malamang nagkamali ka. Kasi hindi develop yung skill mo sa seduction. Yung na-attract mong tao, nagkamali ka. Hindi yun matanggap-tanggap ng ibang tao. Yung mga nagkaroon ng problema sa relationship nila. Kaya nga palundag-lundag yung relationship. Bago ka nag-settle down, palundag-lundag. Nag-settle down ka na, palundag-lundag ka pa rin. Kasi nga yung nagkamali ka na, wala kang training na maayos. Hindi ka na-train ng sado. Master game tawag yun. Pero yung ibang tao, ayaw nilang tanggapin yung kasi matandaan ako, matalino ako. Ganun ba? Sige nga, palipad ka nga ng space shuttle nga kung marunong ka. Okay. Patakbuhin mo nga yung submarine. Hindi mo pa nasubukan dahil mga talino ka. Ganon yan. May mga ganong klaseng tao. Pero yung mga sado, hindi naman makikialam sa ganyan. Babayaan lang yan sila. Kasi alam ng sado, yung carrot and stick na principle sa material world. Yung akala mo, alam na alam mo yung ginagawa mo, inuuto mo pala yung sarili mo, sa bandang huli, iuntog ka ni material nature, papaluin ka niya. So, iiyak ka dyan. Ma-prostrate ka. Yung iba dyan magpakamatay. Kung hindi sila magpakamatay, unti-unti yung pagpakamatay na ma-depress sila. Alam mo pag na-depress yung isang tao, lalo na yung babae, ano yan, yung dyan, kadalasan, lumalaki yung katawan nila. Kasi sila, yung sa ego defense, parang form of protection yan sa katawan. Parang hindi siya masaktan, yung taba sa katawan. Pag lumaki yung tiyan mo, tandaan mo, Mamsi Beses Sineta, matanda sa kabata, at saka mga magaling mag-dribble dyan, hindi mo nakokontrol yung emotion mo. Yun yung ibig niyang sabihin. Kasi yung energy center sa tiyan, seat of emotion yan. Kaya hindi mo pinipigilan mo lang yung sarili mo. So, ang problema mo ngayon minsan dyan, pag nakaharap ka sa ibang tao na halos hindi mo kilala, hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi ka marunong mag-respond. Alam mo yung nakangiti yung tao sa'yo, akala mo hold upin ka. Alam mo yung ganun? Tinitingnan ka ng tao dahil nagandahan sa'yo, wala namang sinasabi, akala mo rapist, may mga ganong klaseng o baka akala mo ipit-packet ka, o baka napagtripan ka dyan kung lalaki ka. Alam mo yung ganun? May mga ganong klaseng takbo ng utak, kasi yan unmanageable yung emotion. Hindi naman ibig sabihin tumatanda ka na is nag-mature yung emotion mo. Ang daming cases yan, siguro iba na observe nyo. Yung mga matatanda, pag nagalit yan, parang asong ulol. Kasi hindi na nakonkontrol yung emotion nila. Ganon yan. Yung seduction skills nila, napakababa. Mga grade 3, baka siguro ganon yung level. Pero tingnan mo yung iba na magaling sa yung seduction skill nila. Parang yung sabi nga nila para kang manhid. Pero gano'n naman talaga pag develop yung seduction skills. Sa mundong ito sa mundong ito. Makamundo ka, parang hindi ka nakangiti ka,
Pero nakikita ng tao, wala kang emotion. Yung mga shadow, iba. Once yung shadow, nakangiti sa'yo, nakangiti talaga yan sa'yo. Yun yung pinagkaiba nila. Sa case dito ni Arjuna, na ano siya na dali siya ng kamag-anak niya. Kasi yan yung pinakamahirap. Lalo na yung favorite na anak mo, baby mo. Pag na-spoil mo yan, hindi, ang hirap niyan turuan. Kahit na pinalo mo pa yan, hindi ka makatanggi. Ganon yan. Yung favorite mo na, alam mo yung asawa mong mahal mo, hindi ka makatanggi sa kanya. Babae man yan o lalaki. Yun yung pinakamahirap. Hindi mo halos magamit yung skill mo sa seduction dyan. Pero yung mga shadow, iba sila magdala. The more na malapit ka sa kanila, the more na iba sila magdala sa ibang-iba. So, ayun, balik tayo. Sabi niya Arjuna, okay. Ito yung psychological reaction. Sinabi ko na to actually ito matagal na sa isang talk ko. May mga physiologic effect. Ibig sabihin, reaction sa katawan. Alam mo, ano yan gawin natin comparison yung, yung selos sa isang tao. Ano yan, parang nanginginig yung katawan mo. Parang, alam mo yung, basta ang dami, parang namumutla pa. Alam mo yung ganun. Ginamit ko tong example kasi sa mga very close na relationship nangyayari. Kasi sa mga best friend, yung selos nangyayari yan. Alam mo yung bakit siya lang palagi yung kasama mo. Alam mo yung ganun? Bakit mga kaibigan mo naman kami lahat, yun yung palagi yung kinakausap mo. Alam mo yung ganun? Bakit ano ba yung meron dyan? Ganon yan. Friends. Ang daming benefits kasi kung friends ganun. So, ganun yan. So, yan, hindi, yung mga mahihina, yung nila, yung seduction skill, hindi nila makikita yan. Pero yung mga mataas yung skill nila sa seduction, sa panunokso, alam nila yan. Kaya nga magagaling yung iba dyan. May mga alaman ko nga dyan, alam mo yun yung kaibigan niya, lalaki, tapos nakaupo siya sa lap ng lalaki. Hindi siya upo sa upuan, sa lap mismo ng lalaki uupo. Mag-uusap sila. Alam mo natatawa ako. Yung mga, 4 cubits yung layo ng mukha nila. Akala mo nga mag-shoota. Natatawa nga ako minsan. Ay yung isa kong kaibigan, mga nakatingin lang ako. Yung iba kong mga kaibigan, nag-iiba yung reaction nila. Sabi ko, ayawan ko sa inyo. Natawa nga ako. Hindi sa pinagtatawanan ko, pero alam mo yung ganon. Yung sense of intimacy nila mataas. Kasi grabe yung seduction skill yan. Kasi may bagay siya nagustuhan sa tao, kaya siniseduce niya. Parang iba kasi yung parang manipulation, pero iba kasi alam mo yung ganon, yung babae ka, opo ka sa lap ng lalaki, tapos yung isang braso nakakbay pa sa kanya, yung kausap mo siya, yung, alam mo yung ganon, yung halos na lang tama yung ilong nyo pag nag-uusap kayo, wala lang, tapos alis lang yung babae, bigla doon sa may place na kung saan kami, walang pakialaman, kaya nga ako at saka yung isa ko rin kaibigan, kaibigan din ng natutuwa na ako sa reaction. Nakakatuwa yung mga ganun. Yun yung seduction na yung ibang tao mahina sa ganyan. Kung partner mo is mahina pa naman sa ganyan, ay naka, baka mahimatayin, wala sa oras, baka magpakamatay. Alala ko tuloy. Natatawa lang ako.
Pero siyempre ako medyo affected din ako kasi, ay, ano ba to? Pero okay lang. Kasi natatawa ako. Kasi nung time na yun, napapractice pa naman ako. Pero kahit na yun nga sabi nga, sa case ni Arjuna dito, kahit practitioner ka, ng, alam mo yung binigyan ka ng Surat Shabad or Sweet Melody, binuksan yung third eye mo, dahil baguhan ka nga, affected ka, kasi hindi ka pa mature sa practice. Ganon yan. May mga ganyan. Minsan may mga friends, sabay matulog. Alam mo yung ganon. Nakalinggiri pa yung isa. Nakakatuwa nga. Pero yung iba dyan, naive. Hindi nila alam na yung iba nilang kasama, si Juicer, patawa-tawa lang yan. Pero pag ikaw ay ano ka, sa practice, open yung third eye mo, practitioner ka, nakikita mo talaga may art of seduction na ginagamit. Kasi hindi yan matago. Bihira yung, alam mo yung pag sabi nila, pag na lie detector test ka, kahit yung galing mong magtago, na lumalabas minsan, except lang sa train ka talaga, na gano'n yung makalusot ka sa gano'n. Parang psychological exam yan. Pag alam mo, makalusot ka, pero pag hindi ka talaga makalusot kasi ang hirap ilusutan yung mga gano'n. Gano'n yan. Kaya nga, kung ikaw nagkamali ka sa hinanap mong partner o sino man, palundag-lundag yung experience mo. Bahala ka. Ako nga may mga kaibigan din ako mga mas matanda pa sa akin. Na alam ko yung mga ganitong klaseng tao. Hindi kasi sila practitioner. Si Juicer lang sila, hindi sila practitioner ng Shabbat. Wala nga silang meditation sa buhay nila. So ngayon, minsan, alam mo yung napaka-religious ang dating nila. Napakabait. Tapos bigla na lang magkita kayo sa daan. Natuwa ako. Hindi ko yung pinagtatawanan. Natatawa lang ako sa, alam mo yung, alam mo talaga, tapos nag-aantay lang yung panahon na magkasalubong kayo sa daan. Tapos, sasabihin pa sa'yo na huwag ka lang magsabi alam mo yung ganun, huwag ka lang magkalat ng kwento. Siyempre, ikaw hindi mo naman concern yan kasi practitioner ka naman. Hindi ka lang magsasabi. Pero yung parang ibang tao lang yung nakita mo. Parang ganun. To think of it, yung mga ganong klaseng mga tao, mga halos 60 na yung mga edad nila. Matanda na sila. Ibig sabihin, napaka-mature na supposed to be nila. Kasi ano yan hindi kasi skilled sa seduction yung babae o lalaki. Kaya hindi nila ma-handle yung pag magaling talaga kayo, kaya nyong i-handle yan. Pero hindi naman kayo magaling. Kaya nga, yung experience ng partner is para kang kinukulong, para kang preso. Hindi ka makakakilos ng maayos. Kasi yung pagiging maiksi, yung patience. Ganon yan. Dumaan din ako sa stage na ganyan. Ito ngayon yung sinasabi ko, yung tungkol sa experience ni Arjuna. Kaya nga sabi niya, walang kwenta na yung i-oppose mo, kontrahin mo yung gusto ng isa. Yun yung unang reaction. Kasi, tinablan ka ng seduction. Hindi mo makontra. Kahit na nakita mong disadvantage. May mga kilala akong ganyan, napaka-religious sila. Ginawa nilang escape yung religion para hindi masira yung relationship nila. Pero ganun pa rin yung mangyayari. Kasi yung seduction skill, mababa. Kasi kung magaling ka talagang si Juicer, magaling ka manokso, walang conflict na mangyayari. Ganon yan. Kasi yung foundation ng relationship, yung friendship, hindi possession. Yung nangyayari sa kadalasan sa mga relasyon, pinopossess mo yung tao, kinokontrol mo, pati yung utak niya, makontrolin mo.
Pati yung pag-utot niya nakokontrol mo. Yun yung mahirap dyan. Hindi mo i-possess yung tao, kasi demonyo lang yung nagpo-possess. So, ganun yan, immature kasi. Yung mga magaling na seducer talaga, alam nila. Kung manood kayo ng movie na 9 1/2 weeks, yata nakalimutan ko yung movie. Yung nagplan mismo ng ng seduction, babae. Naging kasama niya pa yung husband niya na lalaki. Natutuwa nga sila. Kasi yung tinest is batang-batang lalaki. Napakatalino niya, napakagaling niya talaga. Gustong-gusto ng ng husband. Siya yung mag-handle ng finances nila. Sabi ng babae, ako mag-plan, dapat sumang-ayon ka. Ibang klase yung nila. Talagang talaga sila, nagkuitos talaga sila ng lalaki. Hanggang sa hinabol siya ng lalaki. Yung pala, yung seduction skill pala yun. Yung sinabi ko last time. Pinatikim siya ng babae, tapos pinabayaan siya. Hinabol niya yung babae. Akala niya, yung husband ay lumpo. Yung paralyzed, naka-wheelchair. Tapos ganun. Tapos nilabas pa na birthday ng lalaki. So na doon yung lalaki. Grabe yung habol ng lalaki kasi palasyo kaya yung bahay ng lalaki. Ng husband. Daming guard. Hindi siya halos makapasok yung lalaki. Pero kasi nagustuhan niya rin yung babae. So, hinabol niya. Nakapasok siya. Timing daw birthday ng lalaki. Ngayon, pinapanood siya ng movie. Yung movie na, yun daw yung memories nila ng wife niya. Yung parang naka-record yung ginawa nila. Stable ng kabayo. Nagkwento silang dalawa. Hanggang sa nagalit yung husband. Ayun pala, drama pala yun. Hanggang sa, ayun. Nalaman niya na lang sa huli, nakakalakad yung lalaki, yung husband. Kaya kinongratulate siya. Siya lang kasi nakapasa sa test na yung test kasi hindi niya bibitawan yung babae. Sabi niya, kung hindi kanya bibitawan yung account kasi malaga ka sa kanya. Ang galing niya mag-handle ng finances sa stock market. Napakagaling niya. Isang laro sa stock market, 1 million. Grabe siya mag-handle ng So, ganun yan. Wala lang. Kasi magaling sila sa seduction. Walang personal na Bihira yung mga ganong klaseng tao. Kadalasan sa atin, masyado immature. Hindi tayo marunong mag-handle ng Parang tingnan yung movie na Mission Impossible. Di ba nag-separate sila yung wife niya dyan? At saka pinabayaan niya yung wife niya na magkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Pero best friend sila ng wife niya. Tinulungan niya siya later on ng wife niya. Kasi ganun yung seduction. May mga reason siya na mas malalalim na minsan hindi naintindihan ng common na tao. Oo. Pero anyway, yan. Sa bihira yun, mabilang mo lang siguro sa daliri. May mga ganyan. May mga alam ako ganyan, pero mabilang mo sa daliri. Hindi madali yan. Kasi, triple-minded niya yung ibang tao. Parang paralyzed mag-isip. Ganun yung nangyari kay Arjuna, na-paralyze siya. Actually, pag tinamaan ka ng seduction, ma-paralyze ka talaga. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Oo. So, si Arjuna, sado siya ha. Mature siya na sado, pero tinamaan siya. Kasi matindi yung ginamit sa kanya na Yung mga kasama ng pinsan niya, magagaling. Sobrang galing talaga. So, ganon. Ngayon, ito yung susi. Sabi ni Arjuna, magkasala tayo pag kinalaban natin. Ngayon, ito na. Ito yung hindi nakuha ng iba. Ang dami kong nakitang translation, may mga komentary, hindi nila nakita to. Bakit? Hindi nila makita yung connection ng psychology sa sinasabi ni Arjun. Once na tamaan yung isang tao ng seduction, unang iisipin niya, kasalanan to.
Ibig sabihin, tumalab yung seduction. Oo. Kaya nga yung mga magagaling na seducer, the more na religious yung isang tao, alam mo, parang madre, parang pare yung ugali, napaka, baka palaging nag-rosaryo. Si Rosario. Yung una niyang reaction sa seduction, kasalanan to. Ibig sabihin, tinamaan ka na. Na bullseye ka. So, kung unti na lang yung gagawin sa'yo, maano ka na, papasok ka na sa butas. Yun yung nangyari kay Arjuna. Ganon din yan. Katulad yan, may favorite kang anak. Lalo na babae yung anak mo. Dalaga, siguro. May mga alaman ko niyan. Dalaga yung anak nila. First time na niligawan, pinadalhan ng bulaklak. Alam mo yung ganun? Yung mga bulaklak na yan, ano lang yan admiration lang yan. Parang crush lang. Alam mo naman, hindi develop na yung, pasensya na pag marinig mo huwag ka nang mag-react. Napakabata ng, alam mo yung matanda ka na, teenager ka pa rin mag-isip. So ngayon, ang nangyari, napilitan tuloy yung bata na i-disregard yun. Na actually nakakatulong yan sa self-esteem ng isang bata. Alam mo, pag nagustuhan ka ng isang tao, nakakatulong sa self-esteem. Pero may mga tao kasi yung kitid yung utak. Pero anyway, okay lang. Pabayaan mo na lang. So ngayon, kung anak mo maganda, sexy pa, nagkaroon siya ng admirer, alam mo, gusto mo ikulong, dahil para sa'yo mali yan, kasalanan, tinamaan ka na. Effective yung ginawa ng isa. Ikaw, hindi ka kasi dumaan siguro sa ganyan. Masyado kang kuripot. Hindi ka makapagbigay ng rose. Bulaklak. Pero sa totoo lang, hindi ko pa nasubukan yan. Bigay ng bulaklak. Kasi walang pambili. Esensya na. Natutuwa lang ako sa sarili ko. Okay. So, ganun yun. Yan yung mo. Kaya nga yung mga magagaling na seducer sa history, sa literature, may mga marites din yan sila. Pag nalaman mo na pakiramdam ng isang tao, may ginagawa siyang kasalanan na tinamaan siya ng seduction, ka na, tama yung move na ginawa mo. Ganon din sa mga sadhu. Once na nag-introduce sila ng ng shabad sa isang tao, nakakaramdam ng yung pakiramdam ng isang tao, parang may kasalanan siya. Ibig sabihin, tumalab. Yun yung ginagawa ng iba. Kahit sa brainwashing, yun ang ginagawa. Minsan, uso din yan sa mga simbahan. Kahit sa simbahan, o mga religious group. Kahit mag-join ka sa communism, ganon din yan. Makakaramdam ka na parang may kasalanan kang ginawa. Kaya mong baguhin yung sarili mo. Pero yung pinakita sinabi ni Krishna kay Arjuna, sa story sa Bhagavad Gita, ganun talaga yung psychological effect niya. May kasalanan. Parang may mali. Pero wala yan. Reaction lang yan ng false ego. Yung makapal yung alam mo yung mayabang ka, yung pakiramdam mo tama palagi yung ginagawa mo. Walang mali na ginagawa. So pag may mga bagay na parang hindi ka comfortable, kasalanan para sa'yo. Mayabang ka lang talaga, ganun yun. Pero, kaya kayo mga mamasibeso kayo, di sila matanda sa kabata. At saka mga handsome, tall, and dark na guys na magaling mag-dribble. Yan yung una niyang kailangang alam. Kasi yung tao, magsasabi din yan later on. Parang mali yung ginagawa natin. Parang kasalanan yata to. So, ibig sabihin, successful ka. Ganon yan. Kasi yan parang nagsasabong yung pag-iisip ng isang tao. Kaya nga minsan pag niyaya ka na gumawa ng kalokohan, minsan sabihin mo, parang kasalanan niya pati ginagawa natin. Ibig sabihin effective.
sa practice ng sales, yun yung kailangan mong habulin. Pag speaker ka, public speaker, pakinggan mo yung mga salita ng mga magagaling na politician. Yung una mong reaction dyan, sinungaling to. Mali yung ginagawa niya. Mali yung ginagawa nila. Yung reaction nila mali. Ibig sabihin, nakuha talaga sila ng speaker, ng salesman. Alam mo, hindi sa rule sa sales, hindi mo mapabili yung customer pag hindi siya mag-react, mag-oppose sa ginagawa, sinasabi mo. No? Pag hindi siya mag-resist, hindi siya bibili sa'yo. Once na mag-resist siya, bibili yan. Ganon din yan yung sinabi ni ano. Once na pakiramdam niya parang may kasalanan, may mali, ibig sabihin, nakapasok ka na. Ganon yan. Ganon yan. Kaya yan yung skill ng mga seducer talaga. Yung mga galing ng mga politiko, tingnan mo, pag nagsalita sila. Pag tinignan mo agad yung social media, bratatat agad yan. Mag-react yung ibang tao. Pero hindi nila alam na ano yan. Yun yung secret weapon ng mga seducer. Tumama talaga. Bullseye. So ngayon, ang iisipin ngayon is bakit ako gagawa ng masama? Alam mo yung ganun? Hindi ko gagawa ng masama. So, ito yung gagawin ko. Kung example, sa anak mo, huwag kang gumawa ng ganito. Huwag ka muna magpaligaw kasi bata ka pa naman. As if pwede mong turuan. Huwag mong turuan yung puso. Yung saging lang pwede mong turuan. Yun yung hindi alam ng iba. Ibig sabihin, konsesyon ng tawag yan. Pero yung mga sado, iba yung way kasi ng mga sado. Inaakit ka ng sado. Ibig sabihin, kukunin ka niya sa isang situation, tapos dadalhin ka niya sa mas mataas. Yung seducer na panunukso, yung dito sa mundo, kukunin ka niya, tapos ibababa ka niya. Gagawin ka niyang slave. Kaya nga may mga babae at lalaki minsan nagiging slave ng ibang tao. Alam mo yung yes, yes, yes. Ang alam mo nag-iisip ka, hindi ka actually nag-iisip na slave, enslaved ka. Okay. So kasi ang tingin mo sa sarili mo, self-righteous ka, yung mayabang ka ba? Mabait kaya akong tao? Matalino kaya akong tao? Tama kaya palagi ginagawa? Yung hindi mo alam, borderline yung ginagawa mo. Tingnan mo yung mga taong, sige, sabihin na lang natin yung mga pumapatay. Pag tanungin mo yan sila, tama yung ginagawa nila. Pero tingnan mo yung ginagawa nila, borderline. Ganon yung problema minsan dyan. Sa sobrang yabang mo, paging self-righteous mo, akala mo yung ginagawa mo tama, nabaluktot pala. Yung ginagawa mo. Katulad yan, sample lang may girlfriend ako. Tapos nagustuhan siya ng ibang tao, lalaki. Baka tomboy. So ngayon, babawalan ko siya halos lahat, pagbawal ko sa kanya. Para sa akin, dahil mayabang ako, tama palagi yung ginagawa ko. Tuturuan ko siya. Hindi ko alam kung anong totoo talaga nangyari. Pero para sa akin, tama. Kung sa pananaw ko, tama yung ginagawa ko. Pero pag may tumitingin na ibang tao, baluktot yung ginagawa ko. Kasi hindi naman tama yung ginawa ko. Kung gusto mo maging matalino yung isang tao, pabayaan mo siya. Minsan kasi magkakamali din yun. Alam mo yung gusto mo siyang marunong siyang humawak ng kutsilyo, hindi plastic na kutsilyo yung pahawak mo sa kanya. Totoong kutsilyo talaga. Pag nasugatan yan, alam niya na kung ano yung kutsilyo na tinatawag. Ganon yan. Pag kaya nga may nagkwento sa akin, sa combat shooting, blank bullets yung ginagamit. Hindi tubig, hindi baril-barila na tubig. Kasi pag naramdaman mo yung sakit, alam mo yung yung kapalpakan. Ganun yan. Yun yung hindi nakuha ng iba.
Na para maging matalino yung isang tao, dapat daanan niya mismo. Alam mo yung paano malaman kung paano gamitin yung kutsara at saka tinidor. Ha? Pinapakamay mo yung tao. Alam mo yung ganun. Ganun naman talaga. Pero hindi natin maiwasan yan kasi minsan, training din yan sa magulang. Yung hindi ka naturuan ng maayos. Ito yung nangyari kay Arjuna. Dahil akala ni Arjuna, matalino siya. Kaya nga sinabihan siya ni Krishna, ano na namang, ewan ko lang, pasensya sa word. Kabubuhan yan. Hindi naman tama yung ano mo. Paano pumasok sa isipan mo yung ganyan? Pero ini-insist niya Arjuna na tama siya. Alam ni Krishna. Kasi si Krishna yung nagbigay ng instruction na realize later ni Arjun. Ganon yan. So ngayon, kung hindi mo ma-meet yung sadhu, hindi ka na mabigyan ng surat sabad or sweet melody, hindi ka ma-under sa guidance ng sadhu, hindi mo talaga alam kung ano-ano. I-manipulate ka lang ng i-manipulate ng mga mga seducer na materialist. Alam mo yung believe ka sa talent mo sa business. Biglang nakaharap mo yung isang salesman, bumili ka nang hindi mo naman nagagamit. Pero believe ka sa sarili mo. Ganon yung mga diyan kalokohan minsan. May nabasa ako na libro. Isa sa pinakamagaling talaga na salesman. Hindi siya tipo na yung mababasa mo na sa number 1 salesman. Hindi. Ibang klase talaga siya. Napakagaling talaga niya. Yung yung explanation niya. Parang katulad dito kay Arjun. Yung iba, hindi pa napunta ng China para magtinda. Doon na siya, matagal na siya. Ilang taon na yata siya. Lang yung mga places na nahirap napuntahan niya. Kaya lang hindi lang siya ina-advertise. Ganon yung mga magagaling talaga. Yung mga sadhu, yung mga magagaling na sadhu na veteran talaga sa practice nila. Hindi naman nag-advertise yan. So ngayon, ito yung nangyari. Sabi ni Arjun, ginajustify yung yung talino niya. Masisira daw yung pamilya. Buong pang-angkan masira. Tapos maging irreligious. Ang daming translation nito at saka may explanation. Pero kung tingnan mo sa point of view ng seduction, hindi ito makuha na interpretation. Pero ito yung ibig niyang sabihin. Once na hindi maturuan ng tama yung member ng family, lalaki o babae man, yung seduction skill niya nakakasira. Kasi gagamitin niya yan, yung seduction skill niya sa walang kwenta. Alam mo yung titinda ka, kahit ano na lang itinda mo. Alam mo yung ganun. Alam mo kahit secondhand na gamit, ititinda mo ng parang bago. Ganun yung point yan. Yung seduction skill hindi nagagamit. Kaya nga titingnan mo yung bakit may sinasabi silang pamilya sa politika. Kasi seduction skill yan. Wala na yung, alam mo yung respectability, wala na. Kasi kayabangan na yan. Kami lang marunong, ako lang marunong. Alam mo yung sobra ilang milyon yung tao sa, ikaw lang yung marunong. Yung mga sadhu nga, nakikita nila yung, kung talagang tama, hindi nila ginagawa yung ganun. Pinapabayaan pa nila yung ibang tao. Saka, ini-encourage na nila na kung pwede, yung seduction skill mo, yung kalaman mo, gamitin mo sa mag-aral ka ng buksan mo yung third eye mo. Mag-accept ka ng sadhu. Kasi kung hindi mo buksan yung third eye mo, wala rin kwenta. Alam mo yung, may narinig ako niyan. Tinuturo niya sa mga anak niya. Kung hindi magkaperahan, huwag kayong magka-interest. So, yung values ng mga anak is pera. So, ngayon, magkarelasyon sila, magkaibigan, ang criteria nila pera. Alam mo naman yung pera. Pag hindi ka mapagpirahan, ibenta ka ng kaibigan na pera din yung iniisip. Yun yung nangyari sa pag
hunting kay, ayun si Iraq, yung president sa Iraq, Saddam Hussein. Pera yon. Nag-ano pa nga sila, naghabulan pa nga sila ng mga sila. Kasi pera nga yung habol. Hindi magkaibigan, pera lang yung habol. Ganun yan. So ano yung i-train mo na values, ganun yan. Kaya nga mag-ingat mga mamsi basically. Diyos na reta mo tayo sa kabata. Sa mga guys yan, handsome, tall and dark. Kung ano yung values na i-ano mo sa isang tao, yung criteria mo sa friendship, relationship, maging undoing mo yan, diyan ka rin ma-distress yan. Alam mo yung hindi maganda yung kaibigan mo, hindi yung isang tao, hindi mo siya gawing kaibigan, hindi siya maganda manamit, hindi siya magaling sumayaw, hindi siya maganda yung legs niya, alam mo yung ganon, hindi siya masarap ngumiti, hindi siya matangkad, hindi siya magaling mag-dribble, ikaw din. Naalala ko tuloy yung isang basketball player na sikat, wala na siya. Hindi na siya pinapansin. Parang ganun yan. Kaya nga yung inano ng mga sado, sinisidyus kanila, inaakit kanila sa idea na hindi yan. Huwag ka dyan. Kasi ang ending yan, mapalo ka lang sa ulo. In the end. Nasasaktan ka lang. Ito yung nangyari kay Arjuna, nasaktan siya later on. Kasi sa sobrang niya nga takot. Alam mo yung may anak kang babae, tapos ang gusto mo, magka-boyfriend siya ng mayaman para magaan yung buhay niya. Kung hindi mo alam, yung value sa pera, second ka dyan. So later on, pag wala kang pera, hindi ka rin papansinin. Para kang daga. Ganun niya, hindi yan nakuha ng iba yung side effect niya, nag-backfire. So ngayon, ang sabi ni Arjuna, magiging irreligious daw yung babae. Ang babae yung unang maapektuhan. Ewan ko lang. Parang tingin ko naman, parang gano'n naman talaga siguro yan. Babae. Kaya nakakawa minsan yung babae. Yung mga lalaki din, nagpakamatay din. So, ganun. Kaya grabe yung effect sa babae kasi sila yung nagpapalaki ng anak. Yung pangit na values yung ituturo nila. So, sira yung society natin. Alam mo yung palagi mo narinig sa nanay mo. May pera na naman. Ay, ang dami na naman. May bago na naman siyang gadget. May bago na naman. Wala na bang iba? Hindi ka napapagod sa ganun. Paulit-ulit. Ganun yun. So, ngayon, magiging unwanted population kasi mababa yung values ng ibang tao. Kung ano yung values mo, yung mahalaga sa'yo, doon nakikita yung pagkatao mong totoo. Kaya nga, yung mga taong nababaliw sa kapangyarihan, closely guarded yung buhay nila. May privacy daw sila hindi mo alam yung buhay nila kasi may privacy daw sila. Pero kung pakinggan mo sila, yung mga tao in power, mahal na mahal nila yung ibang tao. Mahal na mahal nila yung mga tao sa ilalim nila. Gusto nilang tumulong. Bakit gusto mo palang tumulong, mahal mo yung ibang tao, bakit hindi mo buksan yung buhay mo? Bakit tinatago mo? Ano ka, may baho ka ba dyan? May patay na daga ba dyan sa, kwarto mo? Yun yung problema minsan dyan. Kasi hypocrisy yan. Hindi yun maramdaman ng iba yung ganong klaseng hypocrisy. Kasi naive na. Okay. So ngayon, alam mo yung pasensya na sa mga religious leader. May mga ganong religious leader. Alam mo yung pag andyan sila sa gitna, harap. Akala mo kung sino mga religious na tao. Yung iba dyan nagbibenta ng drugs. Yung iba dyan, alam mo na siguro yan, uso naman yan. Iba nga dyan, kumukuha pa ng mga prostitute. Sabihin mong tao lang kami.
Eh, bakit nang pauto ka? Tao lang pala yan, nang pauto ka. Ganon yan. Kasi ikaw, mahina yung seduction skill mo. Hindi mo ko nakikita yung kalokohan. Oh. Na kinukuha niya lang yung ano mo, tapos wala ka rin patutungan sa bandang huli. Kaya nga yun yung reason, bakit yung mga shadow, nag-appear from time to time, pinapanganak yung mga shadow. Galing din yung mga shadow sa mga family ng mga shadow din. Pag yung isang tao, bukas yung third eye niya, may surat sa badsa, may sweet melody. Pag nagkaanak yan sila, magiging ano, pag na-train ng maayos yung bata, magiging shadow. Yun yung magtuturo din sa iba. Ay, yung iba wala siyang ganyan. Basta coitus lang ng coitus. Hanggang sa maubos yung ano. Alam mo yung ganun. Hanggang sa maging demonic yung anak. Ganun yan. So, yan. Ang ano dito is, yung guilt at saka yung pagiging makasarili, magkasama palagi yan. Yung taong makasarili, matindi yung guilt niya. Patuwas na matindi yung guilt mo, matindi ka rin magalit. May mga taong in public nagagalit. May mga tao in private nagagalit, nagpapakamatay, nade-depress sila. Pero, yung idea ng sin yun, guilt. Pero masarap yung guilt kaya. Guilty feeling, sabi ng kakilala ko. Na-classmate ko actually dati ng sabi. Kung saan pa na matindi yung guilt, yun pa yung pinakamasarap daw. Kaya nga mag-isip-isip ka. Sana naman, bago ka gumawa ng kasalanan, guilt mo is may shadow kang kasama. Kasi, para mabigyan ka ng isang pananaw na meron pa namang way. Ganun yun. Sinanay mo kasi yung sarili mo, kaya nagkaganyan ka. So, ganun yan. Yung mga shadow is open yan sila kasi naintindihan nila yung limitation ng ordinary na tao. Kahit na si Juicer pa yan. May mga limits yan. Kahit anong galing mo. Parang laro yan ng chess. One time, matatalo ka rin. Ganun yan. Sa studies, ewan ko lang, isang beses sa buhay mo magkasala. Kung hindi ka pa nagkasala, mag-ingat ka. Kasi matindi yung kasalanan na gagawin mo later on. Kung magkasala ka, pumili ka na rin. Dapat pumili ka. Huwag naman yung kahit saan na lang, kahit sino na lang. Yung iba dyan, one night stand para lang makaraos. Huwag naman ganyan. Piliin mo naman. I-upgrade mo naman yung seduction skill mo. Walag naman masyadong katulad sa, yung sinabi ko kanina kwento ko. Ganon yun. Kasi kung upgraded yung skill mo, lalo na pag na-train ka ng sabi, sa seduction skill, pag-aakit talaga. Minsan makakalimutan mo rin yun. Nawawala. May mga katulad yan. Alam ng ibang babae na yung lalaki, mga lalaki, biologically, tuwing umaga, na-arouse yan sila. Ano yung reason? Kasi dapat yung coito sa umaga ginagawa, hindi sa gabi. Yun yung reason. Hindi nakita ng iba bakit ganon yung reason. Na-arouse yan. Ngayon kung ikaw babae ka, wrong timing ka rin, gabi ka, tapos wala pa sa kondisyon, baka nakainom ka yan. Baka magalit ka. Ewan ko lang sa'yo. Ganon yun. Yun yung hindi alam ng iba. Pero dapat alam mo. So, seduction skills. So, kaya nga sa ancient times, ng panahon, may mga guro sila. Tinuturuan sila sa seduction skill talaga babae lalaki. Para hindi sila sidetrack, hindi sila maligaw ng landas. Kaya nga yung mga na-undergo ng seduction skills, yung mga lalaki at babae, pang-aakit na tinrain sila ng mga shadow, ibang klase sila pumili ng partner. Ibang klase talaga.
Kaya nga sabi ko sa iyo, last time, si Arjuna, sinumpa nga siya ng babae. Naging bakla siya. Kasi grabe yung training niya. Oo. Eh yung babae, hindi yung basta-basta matanggihan yung babae na yun. Ibang klase yan. Alam mo yung babaeng yun, 1 milya, 1 mile halos kalahati na kilometro yata yan, yung 1 mile. Yung bango ng katawan niya, maaamoy mo pa. Grabe yung ng katawan niya. Mabango talaga. Tapos, yung babaeng to, maputi siya siyempre. Yeah. Hindi naman maputi na parang bond paper kaputi. Hindi, parang pinkish yung kulay niya. Alam mo yung magandang kutis sa mga binti ng mga babae. Maganda yung shape ng bewang niya. Alam mo yung description, pag nakita mo siya, sa mga lalaki, lalabasan ka agad. Ganun katindi yung beauty niya. May mga babaeng ganun na minsan sa content sa social media, sa YouTube, may mga ganun kalokohan. Ganun katindi. So, ibig sabihin, pag masyadong develop yung mga babae, kasi na-train din yan sila. Pag na-train sa spiritual science yung babae, ganun siya katindi, yung effect niya sa lalaki. Nakakabaliw. Oh. Kasi yung chakra niya, yung chakra na ginagamit for attraction, bukas. Grabe yung niya, namamagnet ka. At saka, alam yun ng iba kasi may indicator yun. Alam mo yung, pag tinignan mo yung mata, nakikita mo din agad na malakas yung effect sa'yo. Pag pinakinggan mo yung boses, nagbabago. Ganon yun. Tapos yung katawan, subconscious yung yung kilos sa katawan, hindi conscious. Kahit na nung ingat na ingat mo, subconscious, kaya nga yung mga sado, yung mga nagadago ng training, alam nila i-master yung ganong klaseng energy. Kasi tinuturuan sila na i-refine yung energy. Pag seducer ka sa material world, ginagamit mo rin yan, pero hindi mo nakokontrol minsan. Kaya nga yung mga lalaking may edad na, grabe yung nila, seduction skill, lalo sa mga batang babae. Kaya nga ikaw, mga mamshi beses, ladies in red, at yung matanda at saka bata, pasensya niya kayo mga guys, hindi kayo kasi sinisiraan. Pero gano'n naman talaga, malalakas yung appeal yun sa mga mas bata. Kasi lalo na pag medyo hindi kayo nagkukoitos masyado. Ang lakas ng hindi kailangang pera. May ganun talaga. Medyo siguro konting snacks. Nalala ko yung mga kilala ko. Ibang klase. Minsan tagtatlo yung babaeng dala. Tapos nagkukuitos pa dyan sila. Eh ako, kumakain lang ako. Wala akong pakialam. Bala ka dyan, kakain na ako. Minsan tatawagin nga. Pag gusto mo sumali. Ibang klase. Nagtatawa nga ako. Pero dahil nung time na yun, medyo nagpa-practice pa ako, hindi ako masyado, nakatingin lang ako. Yan, ang babayan dyan, sa harap ko. Wala lang. Maganda yung babae, maganda yung katawan niya. Oo. Yung, alam mo yung sexy mama na sinasabi nila. Ganun. Ibang klase. But anyway, yun yung sinasabi ko na kung magkaroon kayo ng chance, kailangan may kayo guidance ng sabi. Kasi yung seduction sa mundo, hindi yun laro ng mga bata. Kaya nga akala mo yun sa isang lalaki. Ewan ko lang, hindi na ako naman. Kayo mga babae kayo dyan pag bata yung lalaki, medyo may edad, mga gwapo, huwag yan. May gatas pa yan sa labi. Yung nakakatakot, yan yung may edad na lalaki talaga. Ibang klase yan. Lampas sa daliri, yan yung mga babae na koleksyon yan. Hindi nyo lang alam. May mga alam talaga akong ganyan. Pag tiningnan mo yung itsura sa actual, nako, parang hindi marunong manligaw ng babae.
Wala, talo pa yung ano ha, parang ewan ko lang, pero grabe. Kasi dahil sa energy nila, yung mga matatanda kasi, bihira yan mag-release ng ano, energy nila. Kaya nga masyado silang attractive, ha? Konting ano lang yan, konting hawak lang nila sa babae. Na ano agad na alam mo yung barakang ano, gulay. Hindi ko kasi siraan, lalaki din naman. Naintindihan ko yan. Pero yung point lang dyan is, ano, i-upgrade nyo yung seduction skill nyo. Para naman hindi kayo mahirapan. Alam mo yung ganyan. Pero mas maganda may sado kayo. Open yung third eye nyo, may surat sabad kayo, may sweet melody kayo. Bukas yung third eye nyo, alam mo yung heart mo, para hindi ka ma-sidetrack. Kasi sa totoo lang, sa modern times, mahirap i-maintain yung ano, yung relationship talaga. Napakahirap. Oo. Yung ano, totoo yung napakahirap. Ano yan, kahit sinong magagaling na mga seducer, alam nila yan. Yung mga iba, mga nagsusulat ng libro, alam nila yan. Yung iba nga dyan akala mo, ano, hindi makabasag ng baso, pinggan, o ano yan, babae, lalaki. Wala yan. Hindi mo maiwasan kasi naka-unstable yung society. Ang kailangan mo lang, may guidance ka lang talaga. Para, alam mo na, gagawa ka rin naman ng kalokohan, itotohanin mo na. Piliin mo maayos. Hindi yung papasok-pasok ka, tapos sasakit pa yung ulo mo. Ayun, ganun mong ganun. Ganun mong ganun. Ay, inumtog mo yung ulo mo. Ganun yung situation na Arjuna. So, ngayon, ito yung mangyari sa bandang huli. Ano sabi ni Arjuna? Dahil tinamaan siya ng, ano, ng araw ng pinsan niya. Nga si Joser din. Hindi na lang ako lalaban. Ibayaan mo na lang. Hindi mo kailangan maging violent. Hindi mo kailangan manakit. Hindi mo kailangan gumawa ng anong masama. Alam mo lang kung paano i-counter yung ano, yung seduction. Yung panunokso. At saka yung ano kasi yung panunokso na yan, yung pag-counter lang sa kanya, yung pang-aakit lang. Although seduction silang dalawa. Oo. Yung iba dyan, iniiwanan nila, inaaway nila, kinokontrol nila, mali po yan, lumalala yung situation. Hindi po yan yung way. Kasi ganito yan, comparison. Pag marunong sumayaw yung isa, mag-aral kang sumayaw. Yun lang yung way. Kasi kung hindi ka marunong, sasayaw yan sa iba. Dapat sumayaw ka. Hindi kailangan maging dapat araw-araw kayo magkulitos. Hindi naman ganun. Magaling ka lang talaga. Kasi yung seduction, wala actually sexual na activity yan. Hindi mo kailangan makipagkulitos araw-araw. Kaya nga yung mga seducer, hindi naman yan nakikipag-sex palagi. Nakikipag-kulitos. Wala. Attraction lang talaga yung ginagawa nila. Para yung politiko, ina-attract ka lang talaga niya. Wala siyang pakialam sa'yo. Once na nakuha ka na niya, wala na siyang gagawin. Susunod-sunod ka lang. Ganon yung, ano, yung seduction. Kahit na yung negosyante, kahit na yung ano, wala na siyang gagawin. Diyan ka lang talaga palagi sa kanya. So, yung katulad sa Bhagavad Gita, yung pag-suppress ng seduction ng materialist is yung seduction ng sabi. Ina-active mo. Ibig sabihin, bigyan mo siya ng isang pananaw na hindi katulad sa ginagamit mo. Para ma-stop yan. Kasi nakakasira din yan minsan sa iba. Nakakabaliw din yan Alam mo yung katulad sa nangyari sa school, pinakitaan ng classmate ko yung professor namin. Grabe talaga yung effect niya. Hanggang closing ng klase. Hanggang mag-graduate kami. Ibang klase nga. So, alam mo ganun, na hindi mo makakalimutan yung amoy. Joke. Totoo yan. Baby face pa naman. Nakashave palagi. Nakakatawa nga.
Hindi ko pinagtatawanan yung professor namin kasi magaling talaga sa sa panunokso. Tinokso niya yung professor namin eh. Dalawang professor namin na tokso. Ibang klase. Alam mo yung ibubuka mo yung sita mo dyan. Sinadya talaga. Pero kung sado yan, hindi yan tatalab. Kasi alam niya, merong way yung mga sado sa pamaraan ng surat syabad, yung sweet melody, ginagamit nila para mag-stop yung ganun. Hindi tumatalab yung ganun. Pero of course, dahil napakalakas, lalo na pag ang daming magagandang babae, hindi ka rin tatagal. Merong mga magkaibigan siya, minsan 4 sila, 6, magaganda, hindi ka makapili alos. Napakaganda nila. Ngayon, sabay-sabayan, ako, baka mabaliw ako. May mga kalokohan pa naman yan, talagang anuhin ka talaga, tutuksoin ka. Talagang ano talaga sa'yo, alam mo yung ipunas talaga sa'yo yung dibdib nila. Sa likod mo minsan, alam mo yung ganun. Yung mga kalokohan talaga dyan na kung hindi ka wala kang training sa surat syabad, patay ng bata ka talaga. May mga ganun. Kaya nga may nakwento ako last time, may kausap ako. Nag-usap kami. At least transparent yung usapan namin. Pero hindi ako involved. Nag-ano lang ako kasi kailangan ko lang siyang pakinggan. Grabe, nag-uusap kami, walang panty. Akala ko nga nagbibiro, yung niloloko ako. Wala talaga. Naka-pants lang siya, wala siyang panty. Akala ko nga hindi totoo yung mga ganun. Wala. Tiningnan ko, wala nga talagang panty. Grabe pa naman yung katawan. Alam mo yung mga ganun. Pero, anyway, alam niyo yan. Sana pag narinig mo to, huwag ka na mag-react. So, ganun yun. Ang masasabi ko lang, i-take advantage niya yung association ng mga sado. Kasi, yun yung best friend mo lang, yung sado. Kasi alam ng sado na once naging victim ka ng seduction, sila lang yung way mo. Tatanggalin nila yung tama ng pana sa'yo. Kasi pag tinamaan ka, hindi ka patal yung tama niyan sa'yo. Siya lang yung may alam sa gamot niya. Anyway, may time din naman yan. Baka kailangan mo pang dumaan muna sa masugatan ka muna baka mo maintindihan. Ganun yun. Anyway, I hope so may nakuha kayo. Medyo humaba. Magiging 2 siguro ito na Anyway, thank you sa time nyo. I hope so may napulot yung mga mamshi, beshes, ladies, nireto matanda. Huwag kang panting, huwag kang magtiwala sa mind mo. Yung mga seducer, marunong magbasa yung pag-iisip yan. Ikaw hindi mo alam. Alam mo yung may reaction yung mata mo pag nasidyos ka. Hindi mo nakikita yung mata mo. Buti sana ako palagi kang nananalamin. Hindi naman pwede nag-uusap kayo ng isang tao na nananalamin ka. Bago magtaka sa inyo, baka nangyari sa'yo. Hindi mo nakikita. Yung mata mo, may reaction yan pag natinamaan ka ng seduction. Kaya ngayon mga sado, pag alam nila na tinamaan ka ng seduction ng isang materialist, niya yan, parang i-release ka niya, ang tawag doon. Sa religious practice, sa Christian practice, binding and loosing tawag yan. Pag na-bind ka, i-loose ka niya. Ganon yun. Anyway, hindi yun alam ng iba. Pero I hope so, may ma-learn ka. Anyway, thank you sa time nyo. So, ulit-ulit na thank you. Sana sa mabuti ng tayo. Bye-bye.